Magandang gabi sa inyong lahat. Heto na ang latest weather update natin para sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw. Patuloy nating minomonitor ang mga bagyo sa labas ng PAR. Isang bagyo ang nakikitang papasok sa PAR na posibleng mas lalong magpalakas sa umiiral na southwest monsoon. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa kasalukuyang lagay ng panahon, ang southwest monsoon ang patuloy na nakaapekto sa Luzon at Visayas, kaya nananatiling maulan, maulap at pabago-bago ang panahon sa malaking bahagi ng bansa. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit may mga lugar na nakararanas ng monsoon rains, may ilang lugar na may occasional rains, at mayroon ding malalawak na bahagi ng Luzon at Visayas na makakaranas ng scattered rains and thunderstorms. Sa labas ng Philippine Area of Responsibility, binabantayan din ang Tropical Storm Pelo. Ang sentro nito ay nasa 2,200 kilometers east of extreme northern Luzon. Taglay nito ang maximum sustained winds na 65 kilometers per hour malapit sa sentro. May gustiness na umaabot hanggang 80 kilometers per hour at kumikilos east-southeastward sa bilis na 25 kilometers per hour. Malayo ito sa bansa, pero mahalaga pa rin ang pagbabantay sa mga ganitong sistema sa silangan dahil bahagi sila ng mas malawak na pattern ng hangin, ulap at moisture sa paligid ng Philippine region. Sa kasalukuyang sitwasyon, ang pinakadirektang nararamdaman ng bansa ay hindi ang mismong sentro ng isang bagyo, kundi ang pinalakas na southwest monsoon. Kapag may mga weather system sa labas ng Philippine Area of Responsibility, lalo na sa silangang bahagi ng bansa, maaari nilang hilahin at palakasin ang daloy ng southwest monsoon. Kaya kahit malayo ang mga bagyo o tropical depression sa kalupaan ng Pilipinas, pwede pa rin silang magkaroon ng malaking indirect effect. Ito ang dahilan kung bakit maraming lugar ang nakararanas ng malabagyong ulan kahit walang bagyong direktang tumatawid sa bansa. Ang ulan ay nagmumula sa malakas at tuloy-tuloy na daloy ng southwest monsoon na nagdadala ng makapal na ulap at mabibigat na buhos sa kanlurang bahagi ng Luzon, ilang bahagi ng Visayas at mga lugar na sensitibo sa monsoon flow. Unahin natin ang heavy rainfall outlook dahil ito ang pinakamahalagang bantayan sa kasalukuyang panahon. Mula ngayong araw, August 10, inaasahan ang higit sa 200 mm na ulan sa Benguet. Ito ang pinakamataas na rainfall category sa period na ito, kaya mas seryoso ang banta ng landslides at flash floods. Sa Benguet, maraming lugar ang matataas, matarik at sensitibo kapag paulit-ulit ang ulan. Kapag ang lupa ay nababad sa tubig sa loob ng maraming oras, mas humihina ang kapit nito at tumataas ang posibilidad ng pagguho. Sa ganitong dami ng ulan, kahit ang mga kalsadang karaniwang nadaraanan ay maaaring maging delikado kung may slope failure, rockfall o pag-apaw ng tubig sa mabababang bahagi. Sa parehong period, inaasahan ang 100 to 200 millimeters na ulan sa Ilocos Sur, La Union, Zambales, Bataan, Metro Manila, Rizal, Cavite at Occidental Mindoro. Malawak ang sakop ng heavy rainfall na ito mula sa hilagang bahagi ng Luzon hanggang Central Luzon, Metro Manila, bahagi ng Calabar Zone at Mimaropa. Sa Ilocos Sur at La Union, ang malakas na buhos ay maaaring magdulot ng pagtaas ng tubig sa mga ilog at pagbaha sa mabababang lugar. Sa Zambales at Bataan, dahil may kombinasyon ng kabundukan at baybayin, parehong kailangang bantayan ang landslides at flooding. Sa Metro Manila, Rizal at Cavite, ang ganitong rainfall amount ay maaaring magdulot ng pagtaas ng tubig sa mga kalsadang mababa, pagkaantala sa biyahe at pagbaha sa mga lugar na mahina ang drainage. Sa Batangas at Occidental Mindoro, ang ulan mula sa southwest monsoon ay maaari ring maging mabigat, lalo na kapag tuloy-tuloy ang pasok ng moisture mula sa timog kanluran. Sa mga baybaying bahagi, pwedeng maramdaman ang kombinasyon ng ulan, bugso ng hangin at mas alon na dagat. Sa mga lugar namang malapit sa bundok o matataas na lupa, mas dapat bantayan ang pagguho kung matagal nang umuulan. Ang 100 to 200 millimeters na ulan ay hindi maliit na halaga. Kapag ang buhos ay bumagsak sa maikling panahon, mabilis ang epekto nito sa mga drainage, ilog, sapa at mga kalsadang madaling maipunan ng tubig.
Ngayong araw, inaasahan din ang 50 to 100 millimeters na ulan sa Ilocos Norte, Abra, Pangasinan, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Batangas, Laguna, Oriental Mindoro, at Antique. Sa mga lalawigang ito, maaaring hindi kasing bigat ng nasa 100 to 200 millimeters ang rainfall range, pero nananatiling mahalaga ang pagbabantay. Sa Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga at Bulacan, ang paulit-ulit na ulan ay maaaring magdulot ng localized flooding, lalo na sa mga mabababang lugar at malapit sa ilog. Pagdating ng bukas, August 11, magpapatuloy ang banta ng mabigat na pag-ulan. Inaasahan ang 100 to 200 millimeters na ulan sa La Union, Benguet, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Ibig sabihin, ilan sa mga lugar na nakatanggap na ng malakas na ulan sa unang period ay mananatili pa ring nasa mataas na rainfall range sa susunod na period. Ito ang mas delikadong bahagi ng sunod-sunod na monsoon rains dahil ang epekto ng ulan ay naiipon. Kapag basa na ang lupa, mas madaling magkaroon ng landslide. Kapag mataas na ang tubig sa mga ilog at drainage system, mas kaunting panibagong ulan na lang ang kailangan para magkaroon ng pag-apaw at pagbaha. Sa parehong period, inaasahan ang 50 to 100 millimeters na ulan sa Ilocos Sur, Abra, Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro at Antique. Sa Metro Manila, Cavite at Batangas, maaaring magpatuloy ang occasional rains na may mga panahong lumalakas, lalo na kapag may aktibong rain band na pumasok mula sa southwest monsoon. Sa Pampanga, Bulacan, Tarlac at Nueva Ecija, ang ulan ay maaring makaapekto sa mga mabababang lugar at mga kalsadang mabilis maipunan ng tubig. Sa Ilocos Sur, Abra at Pangasinan, ang karagdagang ulan ay maaring magpalala sa epekto ng naunang buhos, lalo na sa mga lugar na malapit sa ilog at kabundukan. Sa Wednesday, August 12, mananatiling mataas ang banta ng ulan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro kung saan inaasahan ang 100 to 200 millimeters na rainfall. Sa mga lugar na ito, ang paulit-ulit na pag-ulan sa loob ng magkakasunod na araw ay maaaring magdulot ng mas malawak na pagbaha at landslides. Sa Zambales at Bataan, ang mga bayan na nasa paanan ng kabundukan at mga baybaying lugar ay dapat mas bantayan dahil sabay na maaaring makaapekto ang tubig mula sa mataas na bahagi at ang pag-ulan sa mismong mababang komunidad. Sa Occidental Mindoro, ang patuloy na buhos mula sa southwest monsoon ay maaaring magdulot ng pagtaas ng tubig sa mga ilog at sapa, pati ng abala sa transportasyon at kabuhayan. Sa parehong period, inaasahan ang 50 to 100 millimeters na ulan sa La Union, Ilocos Sur, Pangasinan, Benguet, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Cavite at Batangas. Mapapansin na kahit hindi lahat ay nasa pinakamataas na rainfall category, malawak pa rin ang sakop ng moderate to heavy rainfall. Sa La Union, Ilocos Sur, Pangasinan at Benguet, ang mga naunang buhos ay maaaring mag-iwan ng mas basang lupa at mas mataas na tubig sa mga daluyan. Sa Tarlac, Pampanga at Nueva Ecija, kailangang bantayan ang mga mabababang lugar, palayan at mga kalsadang mabilis maapektuhan ng pagbaha. Sa Cavite at Batangas, ang ulan ay maaaring magdulot ng localized flooding, lalo na sa mga lugar na mababa at mahina ang daloy ng tubig. Mahalagang tandaan na maaaring mas mataas pa ang aktual na rainfall sa mountainous at elevated areas. Kapag ang hanging may dalang moisture mula sa southwest monsoon ay tumama sa kabundukan, mas madaling lumakas ang ulan sa mga slope at matataas na bahagi. Kaya sa Benguet, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Zambales, Bataan at iba pang lugar na may mataas na terrain, maaaring mas malaki ang maipong ulan kaysa sa nakasaad na general rainfall range. Maaari ring mas lumala ang epekto sa ilang lugar dahil sa significant antecedent rainfall. Ibig sabihin, kung ang lupa ay nabasa na ng mga nakaraang ulan, mas mabilis itong maging unstable. Kung ang ilog ay mataas na, mas madali na itong umapaw kapag dumating ang panibagong buhos. Para sa forecast weather conditions, ang Ilocos Sur, La Union, Benguet, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro ang inaasahang makakaranas ng monsoon rains dulot ng southwest monsoon. Sa mga lugar na ito, ang ulan ay mas malawak, mas madalas at posibleng mas matagal kaysa sa ordinaryong thunderstorm.
Ang mga buhos ay maaaring umabot sa moderate to heavy with at times intense rains, kaya may posibilidad ng flash floods at landslides. Sa Ilocos Sur, La Union at Benguet, ang terrain ang isa sa pinakamalaking factor. Sa Zambales at Bataan, ang ulan sa kabundukan ay maaaring bumaba sa mga ilog at sapa, kaya maging ang mababang lugar ay pwedeng maapektuhan kahit hindi doon ang pinakamalakas na buhos. Sa Metro Manila, rest of Ilocos Region, rest of Cordillera Administrative Region, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro at Antique, inaasahan naman ang occasional rains dulot pa rin ng southwest monsoon. Ang occasional rains ay hindi palaging tuloy-tuloy, pero maaari itong bumalik ng ilang ulit sa loob ng araw. May mga oras na tila humihina ang panahon pero pwede ulit kumapal ang ulap at bumuhos ang ulan kapag may panibagong rain band. Sa Metro Manila, ang epekto nito ay madalas mabilis maramdaman sa traffic at mabababang kalsada. Sa Pampanga, Bulacan, Tarlac at Nueva Ecija, kailangang bantayan ang mga flood-prone areas. Sa Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro at Antique, maaari ring magkaroon ng localized flooding at landslides sa mga sensitibong lugar. Sa Batanes, inaasahan ang cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dulot ng trough ni TC Dolphin. Kahit ang mas bagong tropical cyclone na nakalista ay si Pelu sa labas ng PAR, nananatiling bahagi ng kasalukuyang weather setup ang trough na nakaaapekto sa Batanes. Sa dulong hilagang bahagi ng bansa, mabilis magbago ang lagay ng panahon dahil exposed ang mga isla sa bukas na dagat at sa galaw ng mga weather system sa Hilaga at Silangan. Kapag may scattered rains and thunderstorms, maaaring magkaroon ng moderate to at times heavy rains. Para sa Negros Island Region, rest of Western Visayas, at rest of Luzon, inaasahan ang cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dulot ng southwest monsoon. Ibig sabihin, ang epekto ng southwest monsoon ay hindi lamang nakatuon sa mga probinsyang may monsoon rains or occasional rains. Mas malawak ang sakop ng maulap at maulang kondisyon at may mga lugar na makakaranas ng pabalik-balik na buhos at thunderstorm activity. Ang posibleng epekto ay flash floods or landslides dahil sa moderate to at times heavy rains. Sa Negros Island Region at Western Visayas, ang ulan ay maaaring makaapekto sa mga baybaying lugar, kalsada at mga komunidad na malapit sa ilog. Sa rest of Luzon, pwedeng magkaroon ng scattered thunderstorms na mabilis lumakas sa ilang bahagi. Sa rest of the country, ang inaasahang panahon ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Ibig sabihin, sa mga lugar na hindi direktang sakop ng mas aktibong southwest monsoon, mas hiwa-hiwalay ang pag-ulan. Maaaring mainit o bahagyang maaliwala sa ilang bahagi ng araw, pero kapag nabuo ang localized thunderstorm, maaari pa ring magkaroon ng malakas na buhos sa maikling panahon. Kapag naging severe ang thunderstorm, may posibilidad pa rin ng flash floods or landslides sa mga sensitibong lugar. Pagdating naman sa hangin at kondisyon ng karagatan, sa northern at western sections ng Luzon ay inaasahan ang strong na hangin mula southwest. Ang coastal waters ay rough, na may taas ng alon mula 2.8 hanggang 4.0 meters. Ito ang mga lugar na mas direktang nararamdaman ang lakas ng southwest monsoon. Sa ganitong sea condition, mas magiging delikado ang paglalayag lalo na para sa maliliit na sasakyang pandagat. Sa mga baybaying bahagi ng Ilocos, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at iba pang lugar na nakaharap sa kanluran, mas malakas ang bugso ng hangin at mas mataas ang alon. Sa rest of Luzon, inaasahan ang moderate to strong na hangin mula southwest. Ang coastal waters ay moderate to rough, na may taas ng alon mula 1.5 hanggang 3.4 meters. Ibig sabihin kahit hindi lahat ng baybayin ay nasa pinakamataas na sea condition, malawak pa rin ang lugar na maaaring makaranas ng mas maalon na dagat. Sa mga mangingisda at may biyaheng pandagat, mahalaga ang pag-iingat dahil ang moderate to rough seas ay maaaring maging mahirap, lalo na kung maliit ang sasakyang pandagat. Sa Visayas at Mindanao, ang hangin ay moderate to strong mula south to southwest. Ang coastal waters ay moderate to rough, na may taas ng alon mula 1.2 hanggang 3.1 meters. Ibig sabihin, ramdam din sa Visayas at Mindanao ang mas malakas na daloy ng hangin na kaugnay ng southwest monsoon, kahit mas nakasentro ang mabibigat na ulan sa maraming bahagi ng Luzon.
Sa Western Visayas at ilang baybaying lugar ng Visayas, maaring maging mas maalon ang dagat. Sa Mindanao, lalo na sa mga lugar na nakaharap sa direksyon ng hangin mula south to southwest, dapat ding maging maingat sa paglalayag. Kapag may thunderstorm, maaari pang magkaroon ng biglaang pagbugso ng hangin at panandali ang paglakas ng alon. Kung titingnan ang mas malawak na sitwasyon sa paligid ng bansa, makikita ang malaking papel ng mga weather system sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang kulay o bahagi ng monsoon flow na nakikita sa weather models ay nagpapakita ng southwest monsoon na hinihila at pinalalakas ng mga weather system sa paligid ng rehiyon. Kahit malayo sa bansa si Typhoon Dolphin, ang kaniyang pagkilos pakanluran ang isa sa mga dahilan kung bakit tuloy-tuloy ang lakas ng southwest monsoon na nararanasan sa bansa. Kasabay pa nito, may mga tropical depression sa malayong silangan na nakadaragdag sa paghatak ng monsoon flow depende sa kanilang steering pattern. Sa madaling paliwanag, hindi kailangang tumawid ang bagyo sa Pilipinas para makaranas tayo ng malakas na ulan. Sapat na ang malakas na interaction ng mga system sa labas ng PAR para lumakas ang southwest monsoon at magdala ng malabagyong buhos sa bansa. Ito ang tinatawag na indirect effect. Walang direktang landfall na nangyayari sa maraming bahagi ng bansa, pero nararamdaman ang epekto dahil sa ulan na dala ng southwest monsoon, kaya hindi dapat balewalain ang ganitong sistema. Kapag tuloy-tuloy ang buhos, kaya nitong magpabaha sa mabababang komunidad, magpataas ng tubig sa mga ilog, at magpalambot ng lupa sa matataas na lugar. Ang panganib ay mas lumalaki kapag sunod-sunod ang araw ng pag-ulan dahil naiipon ang epekto sa lupa at tubig. Sa mga lugar na paulit-ulit na nasa heavy rainfall outlook, mas mataas ang posibilidad na lumala ang sitwasyon kahit may mga oras na pansamantalang humihina ang ulan. Sa one-week model run, ipinapakita na mananatili ang southwest monsoon na magpapaulan sa bansa. Hindi pare-pareho ang magiging lakas nito kada araw. May mga araw na mas malakas ang buhos sa kanlurang Luzon, may mga araw na mas ramdam sa Occidental Mindoro o bahagi ng Visayas, at may mga oras ding pahinga ang ulan sa ilang lugar. Pero sa kabuuan, mananatili ang aktibong monsoon pattern na maaaring magpakulimlim sa kalangitan sa buong araw at magdala pa rin ng malalakas na pag-ulan. Dahil sunod-sunod ang ulan kada araw, hindi maganda ang magiging epekto nito sa mga lugar na dati nang nabasa, lalo na sa mga flood-prone at landslide-prone communities. Nakikita din ang isang sistema sa silangan ay posibleng pumasok sa ating teritoryo at sa ngayon ito ay nakikita na lalapit sa northern Luzon na siyang magpapalakas lalo sa southwest monsoon at dahil malayo pa ang forecast, marami pang pwedeng magbago sa galaw at lakas ng bagyong ito.